Praise the Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord! Ang dami nating answered prayers, ah. Okay. Praise God. It's good to be back and it's good to see all of you here. Although nami-miss natin sila, Pastor B-Boy, Pastor Joanne, meron naman silang bagong assignment doon sa ating anniversary sa La Trinidad. Okay. So for today, ang title ng ating pag-aaralan ay Overtaker. Sabihin mo nga po, Overtaker. Alam niyo ba, doon sa NPG, ang daming itinuro doon na kakaiba at ang daming itinuro doon na sobrang nag-grip ng heart ko. Pero itong last na NPG, meron ilang videos na personal na sinend sa amin yung mga coordinators para po maibaba talaga sa ating mga satellites, sa ating mga churches. So, itinakda po ito na aming assignment na maibaba sa lahat. So, kung hanggang saan maaabot ko na satellite, I will be preaching this same message. Okay, ang tema po nung last na NPG, establishing righteousness and justice sa ating nation. Mabuti ang Panginoon kasi naka-attend tayo doon. At kinuha ang tema doon sa Amos 9:13. Shall we read New King James Version? Behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes, him who sows seed. The mountains shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. Okay, wait a minute. You let it sink. Hayaan mong ma-imagine mo paano yung taniman doon. Ang sabi daw dito, yun daw taga-tanim, yung plowman, i-overtake niya yung mga nag-aani. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, sa dami ng inaani, ang tagal nilang mag-ani, magtatanim na uli, hindi pa tapos sa dami ng inaani. Now, let it sink. Now, let us read from New International Version. The days are coming, declares the Lord, when the reaper will be overtaken by the plowman and the planter by the one treading grapes. New wine will drip from the mountains and flow from all the hills. Na-imagine ninyo yung taniman ng mga ubas, ano? Sa dami ng harvest na ubas, siguro isang vine pa lamang, maghapon na siyang putol, hindi pa maubos-ubos. Na-imagine mo yun? Maghapon yung umikot siya, dito naman sa kaliwa, sa harapan, hindi maubos-ubos. Kaya, time na para magtatanim na uli, time na para mag-tread na ng grapes, hindi pa natatapos yung umaani. Na-excite ka ba? Ako rin, na-excite ako eh. Bakit ito pinapababa sa mga churches? Kailangan natin ito marinig kasi faith cometh by hearing and hearing. So habang naririnig natin ito, madidevelop yung faith and then pag ready na ang Panginoon para doon, meron kang enough na faith. Kasya yung faith mo sa bag mo. Tama? Hindi. Hindi mo lalagay sa bag mo yung faith mo. Papaganahin natin yung faith natin today. Okay? Nakita niyo yung word na yon, overtake. Overtaken. So, the title is Overtaker. We will be releasing today and receiving today the Overtaker's anointing. Wow. Sabi sa Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Ito po isang verse na ito sa Psalm, ang kinuhanan ng buong tema ng National Prayer Gathering na itinatalaga sa ating bansa ngayon yung katuwiran at katarungan. Tama po ba? Righteousness and justice, which happens to be two characters of governance. Ang original po na nagmensahe ng message nito ay si Pastor Diwa Gunigundo. Sabi po ni Pastor Diwa, godly governance is established on power and authority of government.
Established daw sa power and authority ng government. Anong klase ng gobyerno ang sinasabi dito? A government that is grounded in justice, guided by moral integrity, expressed in compassion. Huwag na natin ilayo. Ang church ay mayroon ding government. Of course, ang Lord ang ating head. Pero tayo na mga nilikha niya, tayo na workers niya, kailangan mapatakbo natin ang church na meron ding dalawang characters na ito. Why? Because righteousness and justice are the foundation of His throne. Tama po ba? At pag sinabing government ng Panginoon, kailangan grounded in justice. Kailangan guided by moral integrity. At kailangan na-express dun sa iba't ibang expression ng love. May compassion. Ang hirap naman po nung nakakadaan ka ng nagugutom, wala kang paki. Tama ba? Ang hirap naman nung alam mong mayroong need doon, nasa iyo solusyon, you will not extend the solution. Siguro po tuwing umaga, nagbabasa rin kayo ng dyaryo, ng balita. At siguro nabubugbog na yung screen ninyo no mga ganito, di ba po? O yung mga may sasakyan. Di ba lagi tayong nakatingin, magkano ngayon? Magkano ngayon, di ba? Eto mga kasama ko, papunta kami ng Tarlac one time, humahaba yung leeg pag dumadaan sa gas station do sa NLEX. Tapos sabi ko, bakit? Tapos sabi nila, Pastora, kasi kahapon ganun ngayon ganito na. Sabi gano'n, ang haba-haba ng leeg na hinahabol nila yung magkano na ngayon. Akalain mo ba maging 112 yung diesel? Tapos yung mga balita tungkol sa Strait of Hormuz, siguro yung iba naaanti gano'n kasi sasabihin, meron nagkokontrol kaya nagkakaganito tayong lahat Plus, siguro yung balita pa na nadarama. Ano yung balitang nadarama? Nag-uumpisa na uminit ang panahon, di ba? Nag-uumpisa na tayo makadama nung, teka lang, ipapasok ko muna sa cabinet ang aking mga winter clothes. No such a thing for us here. No such a thing for us here. Kasi bakit lamang tayo winter? Now, sa kabila ng mga balita na yan, ang balita sa langit ay iba. Bakit? Ang sabi sa atin ng Lord, i-overtake daw ng panibagong pagtatanim yung lahat ng ating inani. Sa totoo lang, may pambayad ka naman ng gas Nauna lang yung angal kasi mahal. Pero nauna na yung, may pambayad naman po tayo ng gas. Tama po ba? Nakatingin lang tayo doon sa natitira pagkakuha natin ng pambayad ng gas. Sabi po dito, great harvest and accelerated blessing. Yan ang word ni Pastor Diwago ni Gundo. Pag sinabing great harvest, it speaks of the size of His blessing. Tama po ba? Tama. At pagka-size ng blessing na nagmumula sa Lord, parang pagka-birthday mo or pag-Pasko, kinakalog-kalog mo yung natatanggap mo. Di ba po? Ano? O di kaya pag may nag-abot naman sa iyo ng card or ng envelope, kinakapa mo, makapal ba? Di ba po? Yung iba pupunta pa sa CR, sisilipin na. Kasi depende dun sa laman kung saan magyayaya pag uwi. Siyempre, alam naman natin yan When you speak of great, it speaks of the size of the blessing. At ako na magsasabi sa inyo, dahil sa Lord galing, unsukatable. Diba? Pag sinabi naman, yun naman second, accelerated blessing, kung paano ibibigay, ang sabi dito, yung daw blessing na yun ay in quick succession. Wow! Gusto ko yata yan Parang, eto na. Ay, thank you. Eto pa. Ay! Eto pa. Eto pa. Eto pa. Eto pa. Wala nang kamay mo, puno na kamay mo, wala ka nang paglagyan, kailangan mo ibaba kasi in quick succession. Hindi mo pa nauubos, meron na naman. Pastora, pinapasakay mo kami, word ito sa Pilipinas. At dahil word po ito sa Pilipinas, kailangan nating paniwalaan. There is such a thing as double portion.
Sabi doon sa Joel 2:23, let us read po, rejoice, you people of Jerusalem. Rejoice in the Lord your God, for the rain He sends demonstrates His faithfulness. Once more, the autumn rains will come, as well as the rains of spring. Merong spring rain, merong autumn rain. Double portion. Sa Israel, dalawang beses ang ulan. Merong former rain, mayroong latter rain. Kapag ka former rain, ito yung dumadating kapag ka October at November. Yung latter rain kapag ka ganito, March or April ng following year. Sinasabi lang natin na following year dahil sa ating kalendaryo, lumipat ka na ng bagong taon. Pero sa kanila, yung months na yan, magkakadugtong po yan. And so, nagsasalikop. Wow. Get this in your spirit. Nagsasalikop. Nagsasanib. Okay, ano ba ginagawa ng former rain? Aralin po natin. Yung former rain, yung unang ulan, it softens the ground. Doon sa marunong magtanim, di ba, kailangan medyo basa yung lupa mo. Mahirap kang magtanim kapag katuyo. Yung ating mga kapatiran na taga-Tarlac, tinatanong ko, ba't wala pa po kayong mga tanim? Tuyong-tayo pa po lupa, Pastora, maghintay pa po kami ng unang ulan. Ayun ang sabi nila. Yung latter rain naman, ang ginagawa nun, mga bandang April, bandang March, April, uulan uli doon sa Israel, it ripens the harvest. Kasi kakailanganin tubigan uli yung mga pananim para mahihinog, para lalaki, para magmamature, para yung bunga, maibibigay niya yung the best size, the best na lasa. Nakukuha niyo po ba? So parehong mahalaga yung former rain at saka latter rain. And together, they symbolize overflow. Wow. Pag pinagsanib puwersa yan, it symbolizes deliverance. Yung mga kailangan bayaran. Dahil nagkasalikop na yung ulan, mababayaran lahat. Deliverance. Para naman di kayo masaya. Restoration. Abundance. Pati yung mga naisanla, nababalik. Restoration. Abundance. Nakakapagpundar ka ngayon. Nakakabili ka ngayon. Yung buying powers ng pera mo, medyo iba na estado. In the natural order of things, kailangan nating maghintay. When the soil is prepared, somewhere in October or November, darating yung ulan, usually after ng Feast of Tabernacles. Uulan yon. Pag nabasa na yung lupa, pinaprepare yung soil, inaalis yung mga dumi. Inaalis yung mga pwedeng tawag dito, makapangit doon sa kanilang pananim. And then after that, the seeds comes out. Ipinaplant yung mga seeds. Magmamature ngayon yung mga seeds. And then after that, the harvest. You see, there is a natural flow, natural cycle na kailangan mong maghintay. Amen? Nung maliit ako, nagtanim ako ng kalabasa. Mayat-maya, tinitingnan ko. Nung nandyan na yung mga tangkay, inaangat ko. Sabi ng nanay ko, makikita mo naman pag may bulaklak. Tapos ngayon, nakadikit na yung ugat dito, nangapit na doon. Ako naman talaga binubusi, excited ako sa bunga. Merong natural time, yung natural order of things na it will take a while before you see your first fruit. Tama po ba? Maghihintay tayo 4 to 5 months siguro before we can harvest. Tama po ba? Nagtatanim ba kayo ng mga madaling ma-harvest? Like pechay. Ang dali po niyan, no? In Joel 2:23, may clear promise ang Lord. At ang promise ng Lord sa atin dyan, in the same month, with the latter rain, maturing the grain, we harvest. At yung quantity ng harvest natin will be double. Excited kayo, no? Doble pagpapala.
doble aanihin. Nakahanda ka ba sa dobleng pagpapala? Nakahanda ka ba sa dobleng aanihin? Baka mamaya hindi mo pa alam kung ano gagawin mo doon sa doble mong aanihin. So ano nangyayari? Kapag ka merong ganyan, according to Joel 2:23, the threshing floors will be full of grains and the vats will overflow with new wine and oil. Yung vats madaling i-picture, yung mga parang mga barrels na oak wood. Ano yun, napipicture nyo yun, di ba? Yung vats, ang daling i-imagine yung vats. Ganun ang mga korte, yung mga barrel, yung roll out the barrel. Lasenga. Nag-o-overflow daw. Nag-uumapaw. Kasi siguro yung ibang barrel, kapos ng isang dangkal. Pero ito, ang sinasabi, mag-o-overflow. At yung daw threshing floor, I just want you to picture this. Ang threshing floor nung araw, hindi na natin to nakikita ngayon. Wala nang ganyan ngayon kasi modern na ang agriculture. Pero nung araw, ang threshing floors, pumipili sila ng mataas, elevated na lugar. Hahanap sila ng flat na place doon, madalas bilog, para madaling ikutin yung kanilang mga harvest. Iipunin nila lahat doon ang harvest. Bakit kailangan sa mataas na lugar? Kasi, pag mataas ang lugar, mayroong wind. Ngayon, nagka-capitalize sila sa movement ng wind para madali nilang maipaghiwalay yung ipa sa palay. Para madali nilang mahiwalay yung papakinabangan at hindi papakinabangan. Now, come to think of it, why now? Bakit ngayon itinuturo ng Lord ito? I'll tell you one thing. Meron ako makamiting na pastor nung mga ilang araw. Pastor ng iba't ibang churches. Ang dami talagang nararanasan ngayon ng mga churches. Ang daming challenges. Sila po siguro mas matanda sa akin ng ilang taon. Pero di kami naglalayo-layo ng mga edad. Pero yung mga nararanasan nila, medyo kakaiba nga ang mga challenges ngayon sa mga churches. At meron din akong ibang nakakakwentuhan na sinasabi nila, nahahati pa nga mga churches. May mga umaalis. Ganun Picture it as a threshing floor. Are you getting this? Threshing floor. Now, sa threshing floor, although nagpipiesta tayo, ang ipinagpipiesta natin at ipinagpapasalamat dahil alam natin, kahit nandun din yung ipa, kahit nandun din yung stocks, alam natin yung harvest natin. Lilitaw doon. Mananatili. Yung lahat ng lilipa rin, lahat ng madadala ng hangin, ipa. Walang laman. And so, threshing floor, ang sabi dito, ano daw ang sabi tungkol sa threshing floor? It will overflow. It will be full of grains. Full of grains. Ibig sabihin, maglalaman yung lahat ng iyong mga itinanim. At dahil naglaman yung iyong mga itinanim, kapatid, masaya yun. Maraming pagkakataon para ikaw magpasalamat sa Lord. Dahil bakit? Marami kang kita. Maraming pagpapala. More grain, more wine, more oil like never before. Ayun ang sabi dito. Ito ang mensahe para sa atin. This ushers in a period of great abundance. So, if the word of the Lord is telling us there's going to be a period of great abundance, then kapatid, yan yung double portion. At dapat naiintindihan mo to. Tapos na yung panahon na mayroon pang nagugutom. Meron po akong Bible study na isa. Nabe-bless po ako doon. Bagong Bible study pa lang yun, siguro mga 5 months pa lang. Nabe-bless po ako doon kasi, siyempre, nung una, magdadala ako ng merienda para mag-stay. Kasi pag nagutom, aalis na. Di ba po? Magdadala ako ngayon ng merienda. Luto-luto ako, dala-dala ko yan. Kahit mabigat. Dumadating po yung time ngayon, 5 months.
darating po ako, nagluto na sila. Sila na nagpapakain sa akin. May take home pa. So you see, kung papunta tayo dito, walang magugutom, mararanasan natin yung dati mong tinutulungan, siya nang tumutulong ngayon. Yung dating papakainin mo, siya nang nagpapakain ngayon. Are you getting this? Wow! Pastora, gusto ko yan. Opo, prices will go down. Oh, magkano ba yung Alaska? Magkano yung Alaska milk? Pwede po ba makahingi nito? Magkano ba yung bigas? O, di ba? Nagtatanong tayo, magkano? O madalas natin nakikita sa TV, yung corneto, 20 pesos. Pero sabi, kasya ba talaga yung 20 para makabili ng corneto? Tell me the truth and nothing but the truth. Marami ka corneto mabibili. All flavors, mabibili mo. Ay, hindi naman ako nagpa-plug dito, wala po akong komisyon sa Selecta. Pero nakakagustuhan ko lang gamitin kasi lagi yan nakikita sa TV. Hanggang saan ang 20 mo? Tawa-tawa ko ng, bumibili ng lansones si mama ni Pastora M. Pagkatapos, magkano to? Tapos sinabi sa kanya, magkano? Binigyan niya ng 20 pesos. Sabi, ma'am, kulang pa po bayad nyo. Sabi mo 20. Hindi, sa 20. 70 pala. Akala niya, magkano to sa 20? Yung pala, 70. Ayun. Maraming lansones mabibili mo. Si Elisha, he received this double portion because he walked faithfully. Biro mo yung sunod siya ng sunod kay Elijah. Sabi nung master niya, sabi ni Elijah, uwi ka na. Hindi po, sasama po ako sa iyo. Lipat sila. Uwi ka na. Ay, sasama po ako sa iyo. Ang kulit. He walked faithfully. Hindi siya napagod. That is why si Elisha, natanggap niya yung double portion. Panganay. May panganay po ba dito? O wag nyo na itaas ang kamay nyo kasi baka mainggit yung hindi panganay. Pero kung panganay, hindi ba po kasabihan na you get the double portion? Siya, nasa kanya yung honor at saka yung responsibilidad. Ayan yung mga panganay, pagka yung mga magulang may pangangailangan, siya rin nagko-convene. O, hindi kayo, pag-usapan natin, nakakatuwa yung kaibigan ni Pastor Obet. Kinuwento niya yung minsan sa atin. Sabi niya, ayun daw, isa niya kaibigan din namatay. Common friend namin siya actually. Namatay yung daddy nila. Ginawa niya, tinawag yung mga kapatid. Wali kayo mga kapatid, pag-uusapan natin yung mga naiwan ni Papa. Naku, excited lahat kasi may mga naiwan si Papa, paghahati-hatian nila. Park na mga kotse sa labas. Pagdating, excited. Ano ba pag-uusapan natin? Ay, mga naiwan ni Papa. Marami ba? Marami ba naiwan? Oh, marami. Una-una, si Mama. Naiwan. Sino sasama sa bahay ngayon kay Mama? May maintenance si Mama. O, magbabayad ng kuryente, magbabayad ng maid, magbabayad. Pag-hati-hatihan natin to. Mga naiwan ni Papa. Ayun bago tayo masyadong magalak na doon sa double portion, alamin natin may responsibilidad na kaakibat yung pagdating nito. Di ba po? A nation that desires abundance must first practice integrity and accountability. Meron akong kausap minsan, ay, meron namang kinikita yung anak ko na extra. Ay, wow, may business siya. Hindi. Kasi nagtatrabaho siya sa munisipyo, pagka merong mga nagpapatype doon, nagpapagawa ng mga certificate, walang resibo yun. Binulungan ko. Alam mo, minsan, yung katanggap-tanggap sa atin, yung integrity natin, napuput into question. Yung ating katuwiran ay naku-question. Pag sinabing integridad, may kinalaman sa kadalisayan ng puso, may nakakakita or wala.
Tama po ba? Pananagutan, accountability. Pagka meron tayong nakitang pangangailangan, papangkuin natin yung pananagutan para ma-distribute yung load, para marami ang tutulong. Lahat tayo gusto natin yung dobleng pagpapala. Ako rin, gusto ko rin yung dobleng pagpapala. Di ba po, inaabangan natin talaga yan. Kaya pagka magkakapit tayo, gusto natin, B1T1. Buy one, take one. Di ba po? Mahilig tayo doon sa 50% off. Mahilig tayo doon sa mga nag-price off. Alam mo bakit? Kasi parang tingin natin, double portion yun. We want to achieve economic dynamism. We want to achieve moral renewal. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kailangan natin ayusin yung ating integrity. Ito kailangan ng ating church. Ito kailangan ng ating pamilya. Ito kailangan ng ating bansa. We need a miracle to double the portion. And it's time. It's time for Joel 2:23 na maranasan natin. Kaya ito ipinapababa sa lahat ng churches. Kaya ito pinapababa sa lahat ng satellites. Kasi, pag narinig natin ito, kailangan mangyari. At kaya mangyayari dahil mayroon tayong matututunan ngayon na i-apply natin na susi para bumukas yung pinto dyan sa double portion na yan. The rains of blessing cannot fall on polluted soil. That is why, lilinisin natin yung ating bubungkalin na lupa. Alisin natin yung mga dumi, tatapon natin. Lilinisin natin. Governance like farmland sa agriculture must be cleared of weeds. So, i-weed out natin yung ating lupain na tataniman. Yung lahat ng waste matters, aalisin natin para maisiguro mataba. Kahit kamote yan, mataba ang kamote. Kahit anong itanim mo, mataba. Praise God. Galing po ako sa Tarlac dun sa ating lote doon. Ang dami na ng bunga ng mangga. Sabi ko, tingnan mo nga itong mangga, kahit wala namang nag-aalaga na sasabihin mo, i-cultivate pa at iyaano pa. That's the way. That's the way with these trees. Aani ka na lang ng aani. Pero ang pangako ng Lord sa atin, hindi ka lang basta-basta aani. Double portion. Wow. At yung kalidad, sabi yung succession talagang maaano ka, mayayanig ka doon sa, ito pa. Kailangan tayong magkaroon ng panuntunan sa ating buhay, sa church man, sa ating mga pamilya, o sa ating bansa, noong katarungan, noong katotohanan, katuwiran, kabanalan. May parte pala yung sa masaganang ani. Sabi sa Bible Ako nga ngayon, nagpapatupad ako sa aking sarili ngayon. Kasi di ba reading natin nung nakaraang linggo, ang sabi daw isulat daw yung mga pangako ng Lord. Di ako nga rin, nagsusulat ako ng pangako ng Lord. Bakit nga ba kailangan isulat? Ang dali na ngayon pag sa cellphone mo, concordance, yun. Tapos pag tinype mo yung word AI, andun na. Hindi ba? Ang dali na ngayon Pero bakit mo kailangan isulat? Minsan, wala namang paliwanag ang Bible, pero kapag sinunod natin, napapagpala tayo. Bakit ba sila, saan-saan ba nila? Wala silang ganitong papel na madaling magsulat, ballpen na aalisin ng takip, magsusulat. Wala silang ganunong araw Para sila magsulat, umuukit pa nga sila Tama po ba? Pero, sumusunod sila. Sabi, write them at the door frames, doorposts of your house. Diba? So, pinapasulat ng Lord. Simpleng mga kautusan ng Lord. Sinusunod nila noon. Tayo rin. Yung mga simpleng bahagi na matites ang ating kabanalan, susunod tayo.
For the Lord is our sun and shield. He gives us grace and glory. The Lord will withhold no good thing from those who do what is right. Wow! Walang ipagkakait ang Lord sa iyo na mabuti at magandang bagay. Wow! Kaya ikaw naman, Lord, pwede po bagong laptop? Okay. Lord, pwede po Okay. Lord, pwede po i17? Okay. Di ba po? Di ba po? Nahihirapan tayo i-imagine. Pero ang relasyon natin sa Lord, kapag open, at nandun ka sa level ng intimacy na ganon, naku kapatid, alam mo na hindi i-withhold ng Lord lahat ng good thing. Pati kapakanan ng iyong anak, hindi niya i-withhold. Ano mang good thing. This is both a promise and a condition. Ano po yung condition, Pastora? Merong divine order sa tabernacle. Di ba po? May paraan, paano mag-worship, may paraan, paano sila magbigay. Thank you. Merong paraan. So, yung divine order na yon, susundin lang naman nila eh. And then, mapiplease nila ang Lord. Pag na-please nila ang Lord, di meron silang pagpapala. Ang sabi ng Lord, eto construction ng temple ha, eto muna, maghuhugas kayo dito, maglilinis kayo. Nobody gets in without washing. Di ba po? O pagkatapos, mag-offer ka dito, tapos, ganun meron talagang order ang tabernacle. There has to be repentance before abundance. Pag di tayo magsisisi sa ating makasalanan, ako po merong, yun dapat ang mensahe ko ngayon Nga lang, malilipat na lang, baka hindi nyo to marinig, dapat ngayon ito marinig dahil mandato to ng IFP na i-cascade sa mga churches. And so, nabe-bless lang ako kasi kung sinasabi natin mahilig tayo sa buy one, take one, mahilig tayo sa double portion, lalong gusto ng Lord pagpalain ka. At yung size ng pagpapala mo, check kung paano siya mag-measure, yun bibigay sa'yo. Wow. Pastora, sample. Ako, nagbe-birthday pa ako sa hotel. Yabang mo, Pastora, kami nagbayad noon. Kaya nga pineflex ko Hindi ba po? Minsan yung pagpapalain ka ng Lord na iniisip mong hindi kasukat nung inisip mo. Parang sobra-sobra naman po, Lord, sobra-sobra naman po. But even the limitations that you have set upon yourself, i-defy ng Lord kasi sabi ng Lord, ay mas mahal kita kaysa dyan. Mas mahal kita kaysa dyan. So there has to be repentance before abundance. Righteousness before reward. Purity before presence. I-apply natin ito sa ating gobyerno, i-apply natin sa ating pamilya, i-apply natin sa ating church. Pero kung halimbawa, kung saan malinaw ang salita ng Diyos, nagko-compromise pa tayo, kapatid, medyo kailangan tayong mag-review. May kailangan tayong balikan. Kasi bakit? Kung paano sa agriculture naghihintay ka, sa gobyerno kailangan malinis sa ating ding buhay. Meron tayong susundin. Magpapalinis po tayo sa Lord. Always remember, God withholds nothing from those who walk uprightly. Sila Daniel in exile, doon sa Babylon, pero they were blessed by the Lord. Tama po ba? He withholds glory from those who glorify injustice. Yung ang niyakap na yung kabaliktaran ng kalooban ng Lord, wini-withhold niya yung glory doon. Wini-withhold niya yung pagpapala. Nakaka-bless lang, nagsalita ako doon sa isang church natin, anniversary nila. It so happened yung mga leaders at saka mga pastors noong
pastoral association ng mga kalapit na bayan, inimbita. Mga naroon sila. Ako naman yung speaker, napilitan sila makinig. Nakaupo sila lahat doon, napilitan sila makinig. Nung nandun na at nakikinig sila, sinasabi ko na nga yung katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Sabi niya, Pastora, nung araw pa yan sinasabi, hindi pa natin napapatupad, kaya hanggang ngayon, pinapaano sa atin ng Lord, pinapatupad. Oo nga, minsan mas mahal natin yung ating anak, kaya minsan kailangan na idisiplina, di natin na ididisiplina. Our problem is not opportunity, but alignment. Kasi bakit? Nakatakda na yung pagpapala Yung Joel 2:23, nakakalendar na po yun sa Lord. Totoo, nakakalendar na sa Lord. Kasi bakit? Alam ng Lord kailan yung former rain, alam ng Lord kailan ang latter rain. Tama? Naisip mo ba yun? Nakakalendar na yan Problema, minsan di tayo naka-align. Kaya nga no, GenCon, sabi ko, realignment tayo, ha? We pray for rain. Anong klaseng rain? Economic, moral, spiritual. We pray for rain. Ligligin ng Lord yung ekonomiya. Ligligin ng Lord yung moralidad. Ligligin ng Lord yung spiritual. Every 5 o'clock, we meet together sa Zoom. Yung iba naka-Facebook Live. Every 5 o'clock in the morning, all 17 regions of the Philippines, nagjo-join po doon, nananalangin tayo para dito. We pray for the rain in economy, moral rain, spiritual rain. Attend po kayo doon, mag-join po kayo. Every 5 o'clock, I will awaken the dawn. IWAD. Attend po kayo doon. But sometimes we refuse to prepare the soil. Ayaw natin to get rid of yung mga makaka-apekto yan sa harvest mo. We seek the double portion without double consecration. Kailangan nating magpalinis sa Lord, magpa-consecrate sa Lord. Maganda lang itong pakinggan, We seek the double portion without the double consecration. Maganda sa pandinig, pero limiin mo ang sinasabi dito. There cannot be double portion kung hindi tayo nagpapalinis sa Lord. It demands from us righteousness, or else we will expect recurring physical leakages. Parang ilang buwan na nagpe-pray tayo sa main church. Pagkatapos nung ilang buwan na yon, biglang nagkagera sa Israel. Ang pinagpe-pray natin, Israel. Pagkatapos ilang buwan lang, October 7 came, nagkagera. Eto na naman, ilang buwan na nagpe-pray. Pinagpe-pray yung ating klima, pinagpe-pray yung ating bansa, yung ating gobyerno. 2 buwan lang. Na-uncover na tong mga ano tawag doon? Yung mga projects. Na-uncover na yon. Ha, Pastora, nauna? Yes. You see the power of prayer? Makikita mo paano tumugon ng Lord. At ang pagtugon ng Lord, double portion. Now, i-focus natin yung ating tingin dito sa second promise. Ang second promise, yung accelerated na blessing, mabilis, pagdami ng pagpapala, and in quick succession, ganun yung paraan ng pagpapadala ng Lord. The time will come. Kailan kaya yung the time will come? Ang ating mga lolo't lola madalas magkwento, nung araw, ayaw yun ng Gen Z. Oo, hate yun ng Gen Z. I-skip mo na yon kasi tatalikuran ka. Marami po kami Gen Z ngayon na nilalapitan. At nagko-conduct na kami ngayon ng training para doon sa mga dinadala natin sa campus ministry. Kasi we are being offered not only 1 but 2 campuses today. So pagpasok ng pasukan, busy na naman tayo sa campus. Ang dami na naman. Eto ngayon, huwag kang mag-umpisa nung araw. Ang gusto nila, bukas. Bukas.
Ayaw nila nung ganon. Kasi sabi nila, obsolete na yan, pasay. Wala na kaming kinalaman dyan. Kaya nga, history yan eh. Dati na yan eh. Ayaw nila nun. O sige, dadaling ko kayo dito. Sabi ng Lord, to susunod mangyayari eh. Umulagat ang mata nila. Pag mulagat ng mata nila, sige, paano? Ano susunod? Ano gagawin? Join sila dyan. Ito daw yung mangyayari eh. Oh, grain at saka grapes. Yung reaper will be overtaken. So, overtaking. Overtaker's anointing. If you put obedience our priority, blessings will overtake us. Do you believe that? Ako po, naniniwala po ako dito. Pagka po talagang nag-obey tayo sa Panginoon, yun lamang simpleng honor your father and your mother. It is a commandment that comes with a promise that all may go well with you. Kaya makikita mo, yung mga nag-o-honor sa magulang, pinagpapala. Tama ba? Oo. Meron akong kakilala. Sabi niyo sa akin kung mabuti o masamang anak, Tay, pengin pera. Oh, magkano anak? Para sa school. Oh, sige, magkano anak? 500. Kasi may project kami. Oh, may project. Anong project mo? Adverb. At saka adjective. Niloloko yung tatang niya. Kapatid, pag hanggang ngayon di pa tayo marunong mag-honor sa magulang, malayo tayo sa double portion. If you put obedience our priority, blessings will overtake us. Gusto ko yun. If we disobey and dishonor God, curses follow. Hindi mo na kailangang i-curse yung isang tao na sumuway, nag-dishonor sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan i-curse. Kasi it is a principle na nandoon. Mangyayari at mangyayari yung ganoon. Tama po ba? So, paano po tama natin gawin, Pastora? From a period of double portion, merong period of overtaking. Ngayon, ikaw na overtaker, alam mo yung dapat mong pagdaanan. So, pabago tayo sa Panginoon, magpatama tayo sa Panginoon, maglatag tayo. Okay? Ano yung mga ilalatag natin dito? Paano magiging posible na yung pagpapala ng Diyos ay maaabutan tayo at malalagpasan habang tayo umaani? Hindi mo pa nauubos yung sweldo mo nung nakaraan? May panibago na naman. Sasabihin mo ba sa boss mo, tama na, kakabigay mo lang ha? Sasabihin mo yun? Di ba hindi? Ano sasabihin mo? Thank you po. O diba? Umangal ka pa, binigyan ka na nga ng doble. Posible ba yon? Posible. Posible. Ito po ay all glory to God. Mula noong nagtaas ang gasolina, tinatanong ko talaga, Lord, ano po ang bahagi namin dito? Ako po, personal level, ano pwede kong maiambag? Parang, ano nga ba maiambag ko? So sa liit ng aking kinikilusan, doon ako kumilos. O pagka ako minsan nagpahatid ako doon sa tricycle, magkano po, malayo po doon eh. O sige, magkano ba? 160 po. Sabi ko, o sige, okay lang. Alam ko naman, mahal ang gasolina ngayon eh. Pag abot ko sa kanya, doble. Sabi, ma'am, hindi po. Kayong dalawa na po yung 160 po, kayong dalawa na kasama nyo. Sabi ko, ay hindi. Kasi pagbalik mo, baka wala kang sakay. At least bayad na yung gasolina mo pagbalik. Nakatunga nga, pag umangal, akin na, ayaw mo. Hindi umangal. Ang sabi, ma'am, thank you po. Tapos parang kinakabisan na niya yung mukha ko. Isasakay ko uli ito. Yung maliit mong pwedeng magawa, huwag ka nang umangal. Ang mahal naman. Namalengke ko nung minsan. Ayaw pang umandar yung tricycle. Sabi sa akin, sabi ko, alis na tayo kuya. Sabi niya, kasi isasabihin po ako sa inyo. Sige, ano yon? Plus 10 na po tayo ngayon. Ano ibig sabihin plus 10? Yung dati niyo pong binabayad, magdadagdag po kayo ng 10.
Sabing ganon. Sabi ko, ay nako, okay lang kasi naunawaan ko yung mataas gasolina. Lakad na tayo, abutin tayo ng araw dito. Lakad na kami, dinagdag ko 20. Mayaman mo, pastora talaga. Sa halagang 20, nasabihan ka ng mayaman. Positive declarations. Minsan tayo, nasisigawan tayo, kuripot, barat. Dahil lamang hindi mo binigay yung 5 dagdag. You see? Pero alam mo po, masaya po ako na nararanasan ko yon. Kahit na ang liit ng ambag mo, kahit dun lang sa pagkakataon na yun ka makaambag, naunawaan nila. Si Pastor Sharam one time, nandun daw siya sa Super 8. Papasok daw siya, meron daw namamalimos. Lalaki, maayos daw ang damit. Tapos daw, hindi daw niya malimutan yung itsura. Kaya nung paglabas niya, nilapitan niya at inupuan niya. Bro, bakit ba? Ano ba nangyari? Maayos ka naman, parang maano ka naman. Bakit ka nanlilimos? Bakit ka nanghingi ng limos? Sabi daw ni Pastor Sharam, sabi daw nung jeepney driver po ako ilan na lang po yung inilalabas na jeep sa taas ng gasolina. Ang dami ko pong anak, kailangan kong buhayin ng anak ko. Wala pa po ako nakukuha ang trabaho kapalit. Mangiyak-ngiyak si Pastor. Sabi ni Pastor, anong pwede natin gawin doon? Imbis na umangal tayo, maging bahagi tayo ng solusyon, hindi ba katuwiran yon? Hindi ba kabanalan yon? Alam mo, yung gobyerno, isang arm niyan ay yung compassion. Mapapatupad mo yung compassion kahit sa maliliit na bagay. Posible ba yung pangako ng Lord? Oo, promise yan. Basta mag-obey ka lang daw Di pa tapos mag-ani, eto na mga magtatanim. Ibig sabihin, may bago ka na namang aanihin. Analogy po yan ng Lord. Sinabi yan ng Lord. Abundance is possible kasi ang Lord ang nangako. Magkakaroon ng overlap sa season. Wow! 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 Meron ako mga nababalitaan, mga ng magulang, Pastora, accelerated yung anak ko. Na libre ng 1 taon. Bakit? Imbis na dadaanan pa niya to na accelerate, hindi ba kakaibang pagpapala yon? Merong isa, Pastora, bigla po merong laman yung aking bank account. Very good. Thank you po, Lord. Uncommon favor. In many ways that the Lord would spell yung double portion for you, it will happen to you. O yung isa, imposible naman na siya ma-promote kasi mayroong mas senior sa kanya. Pero siya ang na-promote. Di ba? Magkakaroon ng overlap sa season mo. In this setting, because everything is driven by God, there is no wastage. Pati yung time, there's going to be no wastage. Sasabihin mo, sayang naman yung time. Ano na naman yan? Inaano mo na naman, kinukultivate mo naman. No scarcity, no interruption, no delay, no spoilage. Lahat ng yun, no locusts, no pests. Lahat yun, mararanasan mo. God will not allow pestilence. Praise God for that. Bear this in mind. Mark this in your heart. Kapatid, pag ang Lord ang nangako, panghawakan mo, blessing and favor will overtake us. Number 1, 3 conditions. Number 1, sabi dun sa Amos 4:9. And according to Amos 4:9, number 1 condition, repent and be restored to God. Okay, when you say repent, you go back up. Tuwing tayo nagkakamali, tuwing tayo nagkakasala, lalalayo tayo sa Panginoon, you go down 1 level, you go down 1 level. But when you repent, you go back up. Itinataas ng Lord. Nire-restore ka doon sa original mong position.
righteousness and justice. Kapatid, minsan hindi ka maiintindihan ng tao. Minsan may mag-iiwan sa iyo na tao, hindi ka maintindihan. Talagang ganun. Walang imposible sa Lord. Walang imposible. The promise of supernatural blessing echoes the assurance of God. Merong sinabi ang Lord, truly, truly. Ayan pagka sinabi ng Lord, truly, truly, nako, pangawakan mo yun, inulit-ulit ng Lord. If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will. Ayun no. Ayun conditional, may kondisyon. Pero yung I will niya, antinde, I will send you rain in season, and the ground will yield its crop, and the trees their fruit. Your threshing floor will continue until the great harvest. Namamangha po ako sa ginagawa ng Lord. Kasi, ito pong mensahe na ito, pinapalibot ito sa buong Pilipinas. Ngayon, merong mga grupo ng mga pastor na tinouch ng Lord yung heart nila, na sabi nila, magtiwala lang tayo sa Lord, hindi gawin natin yung pwede nating magawa. Ngayon, nag-iisip silang magkaroon ng gathering doon sa Rizal. At yung gathering na yun sa Rizal, ang sabi nila, malakihan kasi yun, kakailanganin nila makipag-network sa mga churches. And so, tumawag doon sa isa nating pastor, Pastora, gusto po kayong makausap ng mga officers ng Sabi ko, sige, mag-set ka ng meeting. Saan ba? Pwede ba dito na lang sa church? Kung may sasakyan naman sila Sabi, opo, pupunta po pagdating doon sa church. Blessed na blessed ako kasi sabi nila, gusto po ng Lord, ma-unify yung body kaya po pinuntahan namin kayo dito. Sabi ko, that's humbling. Kasi naisip nyo ko, hindi ko nga sila kilala Pagkatapos sabi nila sa akin, sabi ko, ilan na po ang ninyo, hindi po kami kasi basta lumalapit, nagtatanong muna kami sa Lord kung sino po yung lalapitan namin at isasama dito sa gawain na ito. Ay, praise God. It's humbling na nakasama ko, sinabi ko ng Lord sa inyo. Ilan na ba yung nalapitan nyo? Kayo pa lang po. Ngayon, sabi ko, kaka-amaze naman ng Lord. Yung isa doon, pastor siya dati sa Middle East. Nagpapastor siya sa Middle East. Nung siya nagpapastor doon sa Middle East, ang pangalan ng church nila, Church Without Walls. At ang ganda ng pangalan, no limits, only. Ayan Church Without Walls. Ito ngayon yung Church Without Walls. Sabi, bago lang siyang pastor doon. Sige, pinapagawa ng Lord, mag-evangelize daw tayo. Pastor, baka mapugutan tayo ng ulo dito. Sabi ng Lord, susunod lang tayo. Sabi, sige, basta mag-pray muna tayo bago tayo mag-evangelize. Sige po, nakagather na sila doon, pe-pray na sila. Sabi ng pastor, Lord, bulagi mo po yung lahat ng pulis dito, tsaka yung mga matawa dito, di kayo makikita. Amen. Yung mga miyembro. Yun na yung prayer, pastor. Oo, sabi ko siya, mag-pray muna tayo. Pastor, yun na yung prayer. Oo, sige, hanap na kayo kung sino dyan tinuro ng Lord. Upo na sila, tinabihan na sila. Ando yung mga pulis, ando yung mga guards, ando yung mga... Yung pa daw isa, napatingin sa kanya, sabi daw niya, kumaway naman daw yung matawa. Sabi daw yung miyembro, di niya nakikita ginagawa natin. Yung isa pa daw, dumaan pa daw sa harapan nila, nabulag talaga. Ilang beses nilang ginawa yung sila doon, hindi Pilipino ina-evangelize nila, ngayon, isang araw daw, nire-raid. Yung building na kinaroroonan ng church nila, yung baba, merong church. Yung din sa taas, may church din. Kanila yung nasa taas. Tawag daw yung caretaker, Pastor, Pastor! Nire-raid po tayo dito. Ganun ba? Sige, magpe-pray tayo. Saan po? Kayo na, mag-pray na tayo. Pray na naman yung pastor. Alala umbagay. Ganon. Hindi. Lord,
bulagin niyo po yung mga magre-raid. Hindi po nila mapapasok ang aming church. Church niyo po yun. Bulagin niyo po sila. In Jesus' name. Amen. Pastor, yun na yung prayer. Oo. Sabi ko sa'yo, mag-pray lang tayo eh. Mag-pray na. Tapos na doon sa ground floor, na-raid yung ground floor. Pagdating doon sa kanila, doon sa taas, eto na yung mga nagre-raid. Yung pastor, nanonood sa CCTV. Ito yung ibang miyembro, nanonood sa CCTV. Tapos ito na. Paglapit na ganon, kinakapa yung dingding. Kinakapa. Tapos tinawag isa, asa yung building plan? Oh, dapat merong pinto dito. Dapat meron ditong kwarto pa. Asan? Wala po eh. Wala. Nabulag. Ang simpleng panalangin. Pero, kasi bakit? Nauna yung pag-follow nila sa decrees ng Lord. Tapos sabi ko, I just want to know what you are made of. Sabi ko, ako po, ang spiritual father ko po ay si Bishop Mario Medina. Talaga? Grabe! Sabi ko, bakit kilala mo siya? Oo, kaya ako nandun. Kasi siya nag-release ng word sa akin dun. Sabi niya, tuwa siya. Balita ako kagad kay Bishop. Bishop, alam mo po, gano'n. Na-meet ko po yung ano. You see, if you follow His decrees and are careful to obey His commands, makikita mo uulan, mararanasan mo yun. Nabe-bless ako kasi sabi ko, minsan naghihintay pa sa atin ng mga prayers na, Diyan, yung parang mga La Voltes 5, mala Mazinger C, pati Power Pop Girls. Alam mo yon, minsan may ganun pa tayo. Samantalang kahit simpleng prayer, Lord, bulagi mo nga po itong mga to. Daan ka ngayon. Minsan, gusto natin sensationalized. Pero yung simpleng pananampalataya at simpleng pagsunod, maunahan ng umaani nagtatanim. And praise God for that. Kasi bakit? Di ka naman kailangang... Okay, number 2, obedience. Second requirement. Ano yung unang requirement? Repentance. Pangalawang requirement, obedience. Pagsunod. Pag may sinabi, yung rain in its season, yung former at saka latter rain, darating sa'yo. Yung gap niyan, magko-close. Yung gap between the former and the latter rain, magko-close. And then abundance will set in. Wow. Dumadami at nagiging masagana, threshing, harvesting, happening at the same time. Nakaka-bless yung ganun, hindi ba po? Nakaka-bless. Pangatlo, when we are pleasing to the Lord. So, repent, obey, and please, be pleasing to the Lord. Si Enoch at saka si Elijah, pareho nilang pinlis ang Lord. Si Elijah, yung kanyang stint doon sa Mount Carmel. Di ba doon sa Mount Carmel, lahat pa ng makaka-defy doon sa natural, yung pag-ginawa niya. And yet, sabi niya, the God who answers by fire. Natatandaan niyo yung church nila, Attorney Lyndon Canya, yung taga Negros, na nagpe-pray sila, tapos merong bagyo? Ay, hindi. Pwede naman natin hingin sa Lord yan, mag-i-skip yung bagyo pagka nandito na sa tapat natin. Tapos sinend ng NASA yung kakaibang picture na yon na hindi nila ma-explain bakit mayroong parang cone doon sa radar na nag-i-skip doon yung bagyo. Parang nag-gano'n, nung tiningnan nila kung anong portion yon sa Pilipinas, Negros. Kung saan sinabi nung pastor doon, hindi, hingin lang natin sa Lord. Hingin lang natin sa Lord. May pinagpe-pray ka? Answered prayer ka na. May pinagpe-pray ka? May kailangan ka? Double portion pa. Ito yung season na sinasabi, on that day, yung day na nagpakumbaba ka, yung day na
gusto mo talaga sumunod sa Lord. Yung day na gusto ko po, Lord, pleasing sa inyo. Wala akong pakialam kung sasabihin nila. Wala akong pakialam kung maaano sila sa akin. Mawiwirdohan sila sa akin. Basta ako, Lord, susunod sa iyo. Ang dami nga yung pagpapalang kakaiba, yung church natin sa Antipolo. Nakwento ko ba sa inyo? Yung, nagsabi sila, lilipat na po kami. Sabi nila doon sa kanilang, sa may-ari ng building. Ba't kayo lilipat? Kasi, ang tulong po sa amin ng main church, kailangan ng bawasan dahil papasok na po kami sa MWSS program. Ine-explain do sa hindi believer yung policy sa church. Tapos sabi ngayon nung ay ganun ba? Bakit magkano na lang ba yung matitira sa budget nyo pagka hindi na kayo tinulungan ng main? Ganito na lang po kalahati. Alam mo, sabi nung may-ari, ganun ba? O sige, yan na lang ang bayad nyo sa akin, basta huwag na kayo umalis. Yung church natin sa Boracay, isa rin yung sa lumipat. Paglipat naman, ganun din. Isang bahay yung bago nating inuupahan doon, mayroong porch. Tapos sabi, pwede na kayo dyan tumira, pwede na rin dyan na ang worship service ninyo. Pero halika, sinama yung pastor. Ito meron kaming isang lugar na ganito isang 2 kwarto na gano'n. Pumili ka, pwede ka mag-church dyan Sabi, magkano po yan? Wala, kaya ako nga pinapakita siya, di naman namin ginagamit niya. Pwede kayo mag-church dyan. Pumapalakpak siya na may silencer. Ang dami ko kayang kwento. Ang dami kong kwento na kabutihan ng Lord. Sabi ko nga, Lord, hindi ko po ito kwento, taga-kwento nyo lang ako. Pero ginagawa yun ng Lord sa atin ngayon. Our hope is in Him who promised this. Sa Kanya ka dudugtong. Siya ang iyong paglalagakan ng iyong pag-asa. We expect generalized systemic abundance in the Philippines. Tatawagin natin super abundance. Ito yung i-expect mo, kapatid. At lagay mo yung pananampalataya mo doon. Blessings in quick succession. Yan. Overtaking fashion. Wow. Now, kapatid, you keep this in your mind. Ang goal ng Lord is not just material comfort. It is not just para ikaw ay maging komportable buhay. Ang goal ng Lord dito is moral communion. Ang goal ng Lord dito, ma-enjoy ka niya in deepest intimacy. Habang yung iba naglalayon na lumawak ang sakop, ikaw hindi sa malawak na pagsakop, malalim na pagsunod. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Sometimes people will size you up. Don't let them do that to you. Kasi sinabi ng Lord, you were made in the image and likeness of God. Kapatid, the tabernacle of God is with men, sabi. At kapag sinabing magtatabernacle ang Lord sa atin, i-ready mo yung puso mo, kapatid. Kasi bakit? Saan pa ba yung mga pangangailangan mo kapag sinabi na niyang makikipanahan na siya sa iyo? That means the promise stands for every nation, including Israel. Sabi, with men. Hindi naman sinabing with the Filipinos only, or with the Americans only, or with the Jews only. So, the promise stands for every nation, including us, the Philippines. But only the righteous will stand in that glory. May kondisyon, yung katuwiran. The double portion is waiting, but it will only fill clean vessels. We can always overtake the time, and the time is in our hand. It is in our side. It is in our favor. It is pro us. Are you getting this? So maglatag tayo ng mga tanong. May itatanong ako sa inyo, and I will end with this. Una,
Have we repented? Pangalawa, are we prepared to obey? Yung bang alam mong tama, nagagawa mo. Yung bang alam mong mali, hindi mo ginagawa. Kung sakaling nagawa mo, yung hindi mo dapat ginawa, at hindi mo ginawa, yun dapat ay ginagawa mo, repent. Repent. Are we prepared to obey? Merong grupo ng mga kalalakihan, kapitbahay na church do sa Taytay, minove sila ng Lord. Mga kalalakihan, sila rin, may mga sasakyan din sila. Kawawa na may mga jeepney drivers, ambagan tayo. Mang-hijack tayo ng mga jeep. Hina-hijack yung jeep. Tigil, ikaw. Yung iba, umiiwas. Pero yung iba, boss, ano yon? Ganon. Liko ka dito, oh. Pasok ka sa Shell. Papa-full tank namin yung jeep mo. Wow! Blessed na blessed po ako nung narinig ko yun. Blessed na blessed ako nung narinig ko yun. Pinapa-full tank yung mga jeep. Naboborn again tuloy yung mga drivers. Are we prepared to be pleasing to the Lord our God? Nakahanda ba tayo na mabuhay tayo ng pleasing sa Lord? Or ang gusto natin, i-please lang natin ang tao? So kung lahat ng sagot mo dyan, yes, kapatid, ang last na line ko ay ito. On your mark. Ready? Get set. Go. Overtake. Overtake. Amen. Lahat ng impossibilities, overtake. Lahat ng kulang pa, overtake. At lahat ng tamang sukat. Remember? Yun yung rule doon. Tamang sukat, siksik, liglig, at umaapaw. It has to start with tamang sukat. Tsaka ka palang makakaranas ng siksik, liglig, at umaapaw. Thank you po, Lord. Shall we pray? Salamat po, Lord, kasi po alam po namin yung passion nyo na matupad nyo yung bawat pangako nyo sa amin, walang sukat. Na minsan po, Lord God, ang pag-abot po ninyo, hindi namin makita kung matatapos pa or may hangganan pa. Dahil sa sobrang pagmamahal po ninyo sa amin. If you are telling us that your goal is moral communion, and if you are telling us that yung aming tinitingnan minsan na pagpapala, katiting lang sa kakayahan ninyo, then Lord, here we are. Humaharap po kami sa inyo. Patawad po doon sa mga pagkakataon, Lord, naging makasarili po kami. Di po namin naisip yung iba. Maaring dumating kami doon sa time, di naman kami na problema doon sa oil price hike dahil di naman nga kami affected. Pero the fact na mayroong apektado at wala kaming naging hakbang. Patawad po, Lord God. Lord, sa kasimplihan po ng pagkatawag ninyo sa amin at doon sa level na kinaroroonan namin, hindi po namin sasabihin, baliwala kami. Significant po kami. Kasi yung ipagkakatiwala nyo sa amin pag aming nagawa, grabe pong glory yung mag-e-echo sa langit dahil nag-glorify ang pangalan ninyo. Lord, pag dumating po kami doon sa punto na maaaring nakagawian na namin yung mga ganun na ugali, may tradisyon na kami na ganun, na hindi pala sapat doon sa katuwiran na inihanay niyo sa amin. Lord, patawad po. Patawad po. Salamat po sa maraming pagkakataon na pinagpala niyo po kami. Pinagkatiwalaan niyo po kami. Kinausap po ninyo kami. Pinadinig ninyo sa amin ang tinig ninyo.
Ngayon po, Panginoon, we are responding to your voice. Papakumbaba po kami sa inyo. Inaamin namin ang lahat ng aming mga naging pagkukulang, kasalanan, patawad po. Abba, Father, we come humbly before you today. And whatever condition there is, hindi na po kami nakafocus lang doon sa meron kasing kapalit na pagpapala. Hindi na po, Lord God. Kung hindi, dahil ang purpose, bakit nyo kami pinagpapala ay dahil mahal nyo kami. It has now become our purpose also that we will obey, that we will repent and obey and live pleasing lives to you because we love you. Simple lang po solusyon sa inyo, Lord God. Simple lang po. At lahat ng pwede ninyo gawin, kaya nyo gawin sa isang salita. That we believe. I have that kind of faith, O Lord God, that can say, I believe, Lord God, you can do it, you will do it. Salamat po. Ini-entrust po namin sa inyo ang aming bansa, ang Pilipinas, kapatawaran, paglilinis, O Lord God, sa lahat ng mga naging kalikuan, for all the blood that spilled on the ground. Patawad po, Panginoon. We cry, O Lord God, for mercy. May you find it in your heart, O Lord God, to have the land cleansed. Yung na-defile na lupain, malinis, Panginoon, at ma-restore doon sa plano ninyo para sa aming bansa. Lord, we lift up our church unto you. Actually, Lord God, to make it more proper, it is your church na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, meron pong times gusto naming magsalita, sumigaw, gusto naming mangganti, gusto naming merong gawin ayon doon sa silakbo ng damdamin. But here we are, we thank you for this moment, O Lord God, when we find ourselves cradled in your arms, telling us, ako na bahala dyan, anak. Thank you po. Thank you po. We entrust this church, your church, O Lord God. Grant us wisdom, O Lord God, na Panginoon, yung dalawang characters, O Lord God, ng good governance, makita dito, righteousness and justice. Panginoon, pinagtitiwala ko po sa inyo, bawat family na nire-represent sa lugar na ito. Bawat isang naririto may pamilyang kinakabilangan. Declaring your goodness, your mercy shall follow them in double portion all the days of their lives. Declaring the overtaker's anointing be released in Jesus' name. Declaring upon the fathers the overtaker's anointing that they will lead their family to that in Jesus' name, unto completion, hindi lang po patikim, Lord God, but to completion in Yeshua's mighty name. Lord, dinedeklara po namin sa lugar na ito, dahil nadinig namin ang inyong salita, in-increase niyo po ang aming faith. Yung faith po namin, pambayad po namin yun dun sa lahat ng imposible. Faith is the currency. Faith is our handle. We pull, O Lord God, the former and the latter rains. And in Jesus Christ's name, as we pull, Lord God, we are entering at the same time conquering in the name of Jesus. Salamat po. Mag-glorify po inyong pangalan. Lord, I declare ang church na to hindi mangangailangan sa pangalan ni Jesus. Double portion of the double portion.
thank you po, Lord God. I decree and I declare, O Lord God, ang bawat trabaho, bawat negosyo, meron ang inyong mga anak dito, ipapasakop sa katuwiran at kabanalan ninyo. And in Jesus' name, O Lord God, they will overtake. They will overtake. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. In Jesus' name, amen. One last prayer. Allow me to do this. Anyway, I learned this from the man of God who came to my office about a week ago. Join me in this faith. Pinagplanuhan ka ng kaaway. Baka nga ginagawa na niya, tinumpisa na niya yung plano niya sa'yo. But this time, let us just pray this prayer of faith. Lord, bulagin niyo po yung lahat ng kaaway na nagplano sa kanila. Bulagin niyo po, Lord God. In Jesus' name, amen. Thank you po, Lord. God bless.